Nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin Nilinaw ni House Speaker Martin Romualdez na hindi siya na-stroke at na-ospital taliwas sa impormasyong kumalat online. Ayon kay Romualdez, hindi yan totoo at layon lang daw nitong lituhin ang publiko. Sabi ni Romualdez, posibleng sa mga kritiko nang galing ang maling impormasyon dahil sa mga lumulutang na o sa mga pagdinig sa kamera. Pagtitiyak ng kanyang opisina, maayos ang kalusugan ni Romualdez at nagagampanan niya ang mga tungkulin bilang House Speaker. Yang sakit na yan, papatay sa demokrasya. Nilinaw ni House Speaker Martin Romualdez na hindi siya na-stroke at na-ospital taliwas sa impormasyong kumalat online. Ayon kay Romualdez, hindi yan totoo at layon lang daw nitong lituhin ang publiko. Sabi ni Romualdez, posibleng sa mga kritiko nang galing ang maling impormasyon dahil sa mga lumulutang na o sa mga pagdinig sa kamera. Pagtitiyak ng kanyang opisina, maayos ang kalusugan ni Romualdez at nagagampanan niya ang mga tungkulin bilang House Speaker. Unang-una po, magandang umaga Nilinaw sa ni inyo House lahat. Speaker Martin Romualdez na hindi siya na-stroke at na-ospital taliwas sa impormasyong kumalat online. Ayon kay Romualdez, hindi yan totoo at layon lang daw nitong lituhin ang publiko. Sabi ni Romualdez, posibleng sa mga kritiko nang galing ang maling impormasyon dahil sa mga lumulutang na o sa mga pagdinig sa kamera. Pagtitiyak ng kanyang opisina, maayos ang kalusugan ni Romualdez at nagagampanan niya ang mga tungkulin bilang House Speaker. Na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado. Kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma, bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayong mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders kung palpak ang mga namamahala? Kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli
sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Oñate? Oo, tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's you. You confirm that this is you in the picture? Yes. And you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat, Yes, diba? that's true. People's That's correct. Initiative. Oo. Tama po ba? Tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Ang meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa ano po yan? Sa townhouse sa Forbes, sa Forbes Park. Kanino Malapit sa- nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Quisino. Ano ho yan? Dalawang townhouse. Hindi, kanino na, po? Na, na, Kaninong pinag- lugar? na pinagdikit. Inyo? Bahay mo? Bahay mo po? It's a meeting Attorney place. Abisado, please. It's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino Lu- ang Sino may-ari ng bahay? si Speaker Romualdez po? Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging Diyan po, host doon at po kami nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po Ako ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano po ka magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Bira naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker... ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker Isa sa Okay. McKinley at isa... hindi ba maliwanag? Ha? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker, siya nagpatawag ng meeting, di talagang Ako po ang nakikialam nag- si ako po Speaker ang sa nag- People's ako po ang Initiative? nag-initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat po sa ganon. bahay ko, pero sinabihan ako, doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Ikaw Ang nagdala ng papel? Ang mga lawyer po. Yung mga lawyer. Ang mga lawyer po, dala-dala So, nila yung bahagi mga ka talaga papeles. ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI. Yeah. Kasi I sought the help of the speaker. Inamin ko Yeah, naman po. you've said that natulungan before. kami Opo. dito sa signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I don't know. Suset Sumalinog, Timothy Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot doon sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay Speaker na CEO at sa mga hawak ng niyang Congress. Yeah, congressman. that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So, asan yung mga screenshot? Asan yung screenshot? Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Yes po. Yes, Senator Bato, please. Ayan ang mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako, baka kilala mo itong mga to. Andito yung mga pangalan. Hindi pala ninyo kilala. Hindi Kasi- ko po kilala. Anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa lang po. Hindi ko po alam, I don't know all of the details because, Hindi, lahat ng kongresista pinapasubmit, sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya, at saka accomplished signature forms.
Kasi sabi ninyo may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? Yes. So isasubmit dito sa mga taong hindi ninyo kilala samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Senator Bato, please. Madam Chair, gusto ko lang ipa-confirm kay Mr. Uñate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, nag-meeting kayo, di ba? Yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para tumakbo ng inyong People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker Romualdez isa na rin sa nasa likod ng... Pumayag naman po si Speaker. Pumayag si Speaker. Nasa likuran na rin siya. Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya nga, gusto ko lang i-confirm sa'yo na siya rin ay kasama na, nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI. Dahil nga, tumulong siya sa inyo, di ba? Yeah, he is helping us. Thank you for that. Thank you. Ayon sa kumalat na impormasyon sa online, na na-hospital raw si Martin Romualdez dahil ito raw ay na-stroke at nilinaw naman kampo ni Tambaluslos na ito raw ay taliwas ayon sa kanyang pahayag. At ito raw ay walang katotohanan at ang layon raw nito, siraan siya ng kanyang kritiko. At ayon sa kanyang opisina, ay wala raw itong katotohanan at maayos raw ang kanyang kalusugan at nagagampanan pa raw ang kanyang posisyon.